Kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Raketera, and welcome back again to the program Top Secrets. Kapiling pa rin natin ang ating top secret sharer na si James, 38 from Quezon City. Hi James! Hello po, magandang Ayun, sana magtuloy-tuloy na yung internet connection mo, no James? And anyway James, ang tanong namin, since nakainom ka na ng alak, at nag-confide na sa'yo si Mrs. ni kaibigan, may nangyari ba sa inyo? wala na naman yung signal. Meron po ba? Meron, naririnig ka namin. Narinig niyo po ako. Sige po. Actually, wala pong nangyari sa amin. Hanggang saan lang napadpad ang pagpunta ni Mrs. ni kaibigan sa hotel room mo? Ang nangyari kasi nung nasa room na kami, parang bigla lang siyang naghubad siya sa sahap ko. So doon ako biglang tigil yun, wag namin ituloy. Ang pinakamasakit kasi sa akin yung nangyari is after nung time na yun, sinabi niya sa asawa niya na may nangyari sa amin. Ha? Kaya nagkaroon ako ng problema dahil sa kanya. So sinabi ng misis ng kaibigan mo sa mismong mister niya na kaibigan mo na may nangyari sa kanila kahit wala naman talagang nangyari sa inyong dalawa? Opo. Wala talaga. Kaya ang nangyari, nagalit sa akin yung asawa niya. Tapos, yun, siyempre, alam na namang nangyayari yun,ag-aaway. Ang nanahimik na lang ako kasi sabi ko naman, nasa sa kanya naman yun kung paano niya nasabi sa inyo. Ganun. Kasi parang marami siyang messages na nakita nung friend ko, nakausap ako nung time na nag-aaway sila. At nakita kami sa lugar. Kasi alam din yung friend ko, nandun ako nung time na yun. So anong defense mo nung time na yun? Ang sabi ko sa kanya, ang hindi ko ng pasensya sa kanya kasi nilihin ko na nag-usap kami ng asawa niya tungkol sa problema nila. Dahil hindi pa kompleto yung gusto kong sabihin sa kanya. Siyempre, galit niya siguro, hindi niya magawa akong pakinggan or patawarin. Pero wala akong kahit anong gustong aminin sa iyo or pagpasensya sa iyo tungkol sa sinasabi na asawa kong nangyari sa amin. So yun lang yung sabi ko. Hanggang sa natigil ako sa work for almost a year para lang hindi na kami makausap, para lang matigil yung kwento. Ngayon lang ako bumalik. So ikaw ang nag-adjust sa trabaho ninyo para mawala na yung issue? Kahit hindi naman totoo yung sinabi ni misis niya? Kasi ang kinakatakot ko kasi is baka mamaya malaman pa ng wife ko yung issue. So may asawa ka rin? Pamilyadong tao ka rin? Yes po. So ikaw na lumayo? Kaya ako na lang po yung nag-give way na manahimik para matigil na yung kwento. And ngayon lang, after almost 10 months or 10 months, tsaka lang po ako bumalik sa work pa pakita ko talaga na naman ako yung ginawa. So kumusta? Nagpansinan na ba kayo ni kaibigan? Hindi na po kami nag-uusap until now. Si misis ni kaibigan, kumusta naman ang relasyon ninyong dalawa? Wala na po kami communication na. As in, ako yung tumigil. Hindi ka man lang Stop ko na po. Hindi ka man lang naghanap ng posibleng maging ebidensya para patunayan na wala ka naman talagang kinalaman dun sa... Wala naman po kahit anong ebidensya. Ako rin, wala na akong kailangan dahil anong ebidensya. Kasi nasa loob kami na room. So yung
sinabi niya versus na lang dun sa sinasabi ko. Ang masakit kasi nun, bakit ako pa yung maglilihim itong babae? Actually, marami siyang yung friend ko na yan, marami kaming magkakaibigan, nakamag-anak din niya na hanggang ngayon naniniwala sa akin. Siya lang talaga mismo na yung friend ko na asawa nitong ba, tumubra yung galit. Siguro, siyempre, feeling niya natapakan ko yung pagkalalaki niya, parang ganun. So anong plano mo ngayon? Anong ginagawa mo sa buhay mo nang sa gayon hindi na maulit-uli yung nangyari sa in the past? Actually, sinabi ko lang sa sarili ko na siguro pag dumating pa yung ganung uling time na situation, siguro sabi ko hindi na siya i-accept or ano bang tawag doon? I-entertain. Oo, hindi na. Kasi baka maulit-uli yung family ko masira. Ayoko na. Okay, naging Rob. Hello, Kasi once na Hello, James. nalaman pa ang wife ko, James. na pa lang na amin niya. James, hello, baka James. kung naman po, James, ibibanda siya. nandito ako, James. Hello, James. Akala ko Hello po. kinuha ka na ng mga alien. Nagputol-putol ka na naman. Hindi ko alam kung bakit anong meron dyan sa pwesto mo. Lumipat ka na ng pwesto at lahat-lahat pero nagpuputol ka pa din. Actually, may marang sa aking malaking truck eh. Kasalanan ng truck yan eh. Ano bang pangalan ng truck na yan? Charot. Drive na uli ako, lumipat ako. Hindi, pero alam mo, mauubos na yung oras natin eh. Pero eto na lang, ano na lang mensahe mo doon sa kaibigan mo na hindi mo na kaibigan ngayon, na hindi mo na kinakausap? Ang mensahe ko na lang sa kanya, kung kaya pa akong kausapin, kahit hihingi pa ako ng apologies niya dun sa nagawa ko, at sasabihin ko lang na hindi ako naging maling kaibigan sa'yo. Sa dami nun, actually marami ako naitulong sa kanya. Kung ano niya ako nakilala, kung ano mo nakilala, ganun pa rin naman ako hanggang ngayon. Patawarin mo ako na naglilimang kita, pero wala talaga nangyari sa amin ako. God knows. Yun lang. Doon naman sa wife niya, aminin mo na lang. Sana ilama na lang yung pagkakamali. Yun lang. Mm-hmm. Para maging okay pa rin tayo lahat. Hindi ko naman tinupotol yung pagiging magkakaibigan natin. Mm-hmm. Definitely. Uy, feeling ko pogi ka. Pogi ka ba? Tama. Ha? Hindi naman po. Macho ka, no? May muscles ka, no? Sporty po. Sporty. Ibig sabihin, malakas dating mo. Kaya siguro parang natipuhan ka ng misis ni kaibigan. Anyway. Actually, na-meet niyo na po personally. Na-meet na kita kailan? Hindi ko lang po sabihin kung kailan. Basta maraming salamat sa Love Knows No Boundary. Nako, paktay ka dihadong day. Parang alam ko yan ah. Mahilig kang gumapang sa kalsada. Charot with the rot. Oy, pero maraming salamat sa iyong pagtawag. God bless you. At ako'y po yung magbabalik. This is Top Secret. Metro's number one. Love Radio.